Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. May the peace, blessing, and mercy of God be upon us all. Ako po si Kapitan Rene Anthony D. Mantaring, taga Bungabong Oriental, Mindoro. Ako po ay dating kapitan ng barko, retirado. Ako po ay naging environmentalist. Ako po ay nagsaliksik hanggang naging isang naturalista. At ako po ang nakakaalam ng solusyon sa problema natin sa mga baha at saka sa mga environment, kasi naturalista lang po ang makakasolve ng mga problemang yan. Wala pong naturista dito sa Pilipinas, ako lamang po. So, nandito po ako sa aking vlog na ako po ay napilitang mag-vlog tungkol dito sa kaganapan dito sa ating mundo ngayon. Kasi may kaugnayan po ito sa gaganaping big time rally sa January 31 dyan po sa EDSA. Kasi po, kahit anong batas ng tao na nasusulat ay hindi po nangyayari. Hindi po iginagalang, kasi po ang namamayani po sa mundo natin ngayon ay evil. No? Ang Satanas po ang namamahayani dito sa ating mundo ngayon. Kaya ito po ang aking vlog po ngayon. No? Ayon po sa Matthew 13 verse 49. This is how it will be at the end of the world. The angels will come and separate the wicked from the righteous. So, diyan po tayo. Yan po ang kaugnayan natin sa magiging rally po sa January 31. Kasi po, nagpapatunay po lamang na ang mga nakasulat sa Biblia ay talagang mangyayari at magaganap. Yan po ang aking pananaliksik. 2 buwan na po, tumigil po ako sa pagbablog at ako po ay gabi-gabi, ako po ay nagbabasa ng Biblia. No? So, hindi po umubra ang batas ng tao. Ang uubra po ngayon ay batas po ng Diyos. So, ngayon po ay Apocalypse is now. No? Ito po ang unang topic kong tatalakayin sa inyo. Ang Apokalipso po ay nangyayari na ngayon. No? Hindi na po tayo malamang o posible o maaring mangyari na hindi po tayo aabot ng 2028. No? Hindi na po posible po mangyari na hindi na po tayo aabot ng 28. Alam po naman lahat ng karamihan po 'yan, no? Lahat po ng weapons of mass destruction, no? Sino po? Ang Amerika may weapons of mass destruction. Ang China mayroong weapons of mass destruction. Ang Korea, North Korea may weapons of mass destruction, no? Ang Iran may weapons of mass destruction. Ang Russia may weapons of mass destruction. Ano pa? Ang mga bansa sa Europa, France, England, meron din yan po sila. So, kahit anong oras po ay pwedeng matapos ang ating mundo. Yan po ang nasusulat sa banal na kasulatan sa Biblia. At ganun din po ang nasusulat sa Quran na matatapos ang mundo. Yan po sa Quran. Parehas lang po ang kanilang nasusulat. Kaya yan po ngayon ay Apocalypse is now. No? Isipin nyo yung Nagasaki at saka Hiroshima. Ang Nagasaki, kasi laki lang ng gasol na tangke ang ibinagsak nila sa Nagasaki, ay gaano kalaki ang destruction yan. Ngayon po ay napakarami. Ang Pilipinas po ay meron ng weapons of mass destruction ang mga Amerikano na nakatakid dito sa atin. No? Tayo po ang unang mapupulbos dito. So yan po. Apocalypse is now. No? Ang sunod naman po ay
signs in heaven and earth's end. Revelation 6. Chapter 6, verse 12 to 17. Ngayon po ay January 26, January 22, 2026. Yan po ay 2,000 taon na po ang nakalipas buhat po nung ipinanganak po si Kristo. Napakahaba na pong panahon yan para pinagbigyan tayo na mabuhay ng ang ating humanity ay nabuhay ng 2,000 taon. So ngayon na po ang reckoning, no? Makikita nyo sa mga pangitain ko sa langit, nagkaroon pa po ng planetary alignment. Kung kayo po ay nasa probinsya, makikita po ninyo ang buwan. Paglubog ng araw, nandyan po ang buwan. Kasama po ang planeta ng Mars, Venus at saka Jupiter. Magkasama po yan dyan. Yan po ay 1 taon lang na magkasama yung planeta na yan. No? So isa po yan po ay nangyayari sa 2,000 taon lamang ulit yan mauulit. No? Meron pong isang kometa na dumaan na malapit po sa mundo natin. Yung 3i na kometa. Nagpakita po yun noong December 17. Yan po ay ibinalita at nakikita po yan dito sa probinsya na dumaan ang kometa, gumuhit sa langit noong December 17. No? So yan po ang mga pangitain na nasusulat sa Biblia. No? Nandyan po ang nung magsimulang nagkaroon ng planetary alignment ay nayanig po ang buong mundo. Buong mundo po, kada lugar po sa buong mundo ay nagkaroon po ng malaking damage ng lindol. No? Sa Pilipinas, alam na natin yan na napakalakas ng lindol. So, bago po maghiwalay ang mga planeta, sa middle ng 2026, ay asahan na po natin na meron pa ulit isang malaking lindol na magaganap. Bago po maghiwalay ang mga planeta, mayayanig po at maghihilahan ang mga bundok at mga lupa ay maggagalawan. Kaya yan po ang mga pangitain na sinasabi sa Biblia, sa Revelations 6:12 to 17. No? So ito naman pong Revelation chapter 12, 7 to 9. Angel Michael defeats Satan. No? So yan po ang nangyari po. Noong nagpresidente po si Rodrigo Duterte, no? Hindi po inaasahan. Talagang Diyos po ang nagbigay ng pagkakataon para maging siyang presidente. No? Tapos na po ang filing of candidacy. Ay siya ay nakasingit pa sa huling sandali. Tapos na ang eleksyon. No? Naisingit pa siya by substitution. Isa pong malaking milagro yon na nangyari yon. So sino naman po itong Angel Michael? No? Sa Kristyanismo po, si Angel Michael, yan po ay sugo ng Diyos. Siya lang po ang natatanging anghel na merong espada. So siya po ang warrior. So ang Diyos po ay, ang ating Panginoon po ay talagang meron po talagang warrior. No? Yan po ay si San Miguel. Makikita po niyo yan, pumunta po kayo ng San Miguel dyan sa katabi lang po ng bakod ng na Malacanang Park. Nandun po yung Shrine of San Miguel. No? Nandun po yung Shrine ni San Miguel. Makikita ninyo ang rebulto ni San Miguel doon. No? May hawak na espada. Ang paan niya ay nakatungtong kay Satanas. No? Yan din po ang makikita ninyo sa San Miguel. No? Sa San Miguel na Cuatro Cantos. Yan po. Si San Miguel po ay
ay recognize, kinikilala po yan ng Quran, na Mikhael po yan, na siya ang nakikipaglaban sa Satanas at saka sa Devil. So yan po si San Miguel. No? Nangyari po yan, naganap po yan sa katauhan po ni Rodrigo Duterte nung siya ay naging presidente. No? Kinalaban niya ang drug war. Nagtaguyod po siya ng drug war. Yan pong drug war, yan po ay holy war. No? Bakit ko po sasabihin holy war? Ano po ba yung droga? No? Yan pong droga ay mas mataas, napakalaki ng antas sa alak. Kaya nga po yung alak ay ipinagbawal po ng paniwalang Muslim dahil yan po ay kasangkapan ng Satanas. Kaya hindi po katanggap-tanggap sa mga Muslim na sila ay iinom ng alak. Pero sa Kristyanismo po, ayan ay pinapayagan. Pero dumating po ang droga. Ano po ba ang droga? Ang droga po ay espiritu. Yan po ay galing po sa halaman na kanilang niluto at kinuha ang espiritu. No? Yung espiritu na yan ang naging droga. No? Ano po ang pagkakaiba ng lasing sa alak at lasing sa droga? Ang lasing sa alak, no, ay malakas ang pag-iisip, matalino ang pag-iisip, pero ang kanyang katawan ay hindi niya kaya. No? Kaya miski ka pa magkalasing ay hindi ka gaanong delikado, hindi ka gaanong makapaminsala kasi ikaw ay lasing. Kaya yan ay tinanggap ng Kristiyano, magpakalasing ka. No? Pero yung pong droga, pag kayo po ay nagkadroga, no, ay sinasabi ko nga noon, yan, kayo po ay magiging Superman. Nagiging Superman ka. Kasi po ayon po sa batas, ang tao ay nilalang nakawangis ng Diyos. No? Nakawangis ng Diyos. Pero po, yan po ay sinusugan nung pinadala si Muhammad. Sinusugan nila na ang tao ay nilalang na sa katangian ng Diyos. Katangian ng Diyos. So, tayong mga tao, ang katangian natin ay katulad ng Diyos. Pero kapag tayo ay nagdroga, no? Kapag tayo ay nagdroga, no? Ang katangian na natin magiging Superman. No? Kapag tayo ay nagdroga. Di ba? Kaya yang pong droga ay gamit yan ni Satanas at evil talaga ang droga. Kaya po dapat talagang labanan natin ang droga. No? Hindi po natin, ang kalaban po natin ay evil, hindi po droga. Evil po yung kalaban. No? Hindi na po yan. Kaya nararapat lang na yung droga talaga na yan ay ating drug war natin yan. Na talagang puksain talaga yung droga na yan. Dahil yan ay, pag ikaw ay nagdroga, ang katangian mo ay higit pa sa Diyos. No? Kaya yun po ang dapat nating tanggapin na ang ginawa ni Rodrigo Duterte na puksain ang droga ay kabanalan. Kabanalan. Meron po yan. Yan po ang dapat nating tanggapin na ang drug war ay kabanalan. No? Holy war po yung drug war. Yan po ang kalaban nating mundo. No? Hanggang sa Revelation, ang kalaban po natin ay evil. Kaya po, magulo ang mundo natin. No? So yan po, na isakutuparan ang angel defeats Satan. No? Napuksaan niya ang droga. No? Subalit siya tao lamang, may termino lang ang kanyang presidente. No? Kaya, naisakutuparan po yung Revelation 12:7 na angel defeats Satan. Ito na naman po. Revelation
1 to 1, chapter 1 verse 7. Jesus Christ, yan po ang Jesus Christ returned visibly. So, ito po ang batayan, no? Ayon po sa Biblia, ay posible nang magtapos ang mundo. So, bago magtapos ang mundo, ipapadala ng ating Panginoon si Kristo pabalik dito sa mundo, no? So, ang aking pong pangunawa ay naibalik na si Kristo sa pamamagitan ni Rodrigo Duterte. No? Dahil ang kanila pong buhay ay magsintulad po ang nangyari sa kanila. No? Ay inyo pong suriin. Si Duterte po ay itinakwil. No? Si Duterte po ay naging Kristo dahil inako niya lahat ang drug war. So yun po ang Kristo. Aakuin mo ang kaligtasan ng mga tao. Aakuin mo ang responsibilidad. Yan po ang literal na Kristo. No? Si Jesus Christ po ay dumaan din. Dati po si Jesus Christ ay technically he is the first revolutionary. Revolutionary po si Jesus Christ. Siya po ay naging superstar. Si Duterte po ay naging superstar din ng kanyang presidency. No? Pagkatapos ng kanyang presidency, siya po ay dumaan sa paglilitis. No? Si Jesus Christ po dumaan din sa paglilitis. Sa pag-aaral po, si Jesus Christ ay nangyari ang illegal arrest kay Jesus Christ. Siya po ay inaresto ng mga Sanhedrin. Ang umaresto po sa kanya ay mga gwardiya ng mga templo. No? Si Jesus Christ po ay inaresto ng gwardiya ng mga templo. No? Ng mga religious organization. No? Tapos dinala siya kay Cayapas. No? Condemn. No? Blasphemy. Si Jesus Christ, blasphemy kay Cayapas. No? Ganon din ang nangyari, dinala siya kay Herodes. No? Si Jesus Christ dinala kay Herodes. No? Si Herodes, siya ang presidente ng Judea. No? Dinala siya kay Herodes, presidente siya ng Judea. So, tinanong siya, ano ba, ikaw ba ang hari ng mga hari? Ako ang Christ. No? Ikaw ba ay anak ng Diyos? Si Herodes, no? Binugbog siya doon sa opisina ni Herodes, no? At siya ay nilagyan ng ng tinik na korona kay Herodes. Pagkatapos kay Herodes, binala siya sa diniliver ng mga sundalo ng simbahan kay Pontius Pilato. Si Pontius Pilato, siya po ang Roman Empire. No? No? Nahirapan po si Pontius Pilato. No? Siya po ang governor ng Roman Empire sa Judea. No? Dahil ang kanyang kaso ay parehas po ang naging kaso nila ni Rodrigo Duterte. No? Parehas po ang kanilang kaso. Sila ay wala na sila sa jurisprudence, no? No? Parehas po ang naging kaso nila ni Duterte. Hindi siya pwedeng kasuhan kasi ang inaako ni Jesus Christ, ang kaharian niya ay nasa langit. So, ay walang conflict kay Pontius Pilato kasi ang kaharian niya ay hindi sila
magkalaban. Kaya si Jesus Christ po ay napilitan po si Jesus Christ. Naghugas siya ng kamay. Sa kanyang pananaw ay walang kasalanan si Jesus Christ, pero ang mga Hudyo po, mga simbahan at mga influensya ng mga Hudyo, ang Hudyo po ang nag-crucify kay Jesus Christ. No? So yun din po ang nangyari kay Rodrigo Duterte. No? Siya po ay dinala sa Kongreso. No? Nililitis siya sa Kongreso, wala siyang kasalanan. Hindi siya madiktahan, no? Ang ginawa naman ng ating presidente, siya ay illegal arrest, dinala sa para ipadala sa Roman Empire, no? Pinadala siya sa The Hague. Yan po ang Roman Empire na katapat ng Roman Empire noon, kasi yan po ang nagsusumikap na maglagay ng kanilang presidente. So yan po ang nangyari po kay Jesus Christ. Napakalaki po ng pagkakalintulad ng buhay ni Jesus Christ sa buhay po ni Rodrigo Duterte. No? So yan po, no? So kayo na po ang mag-usisa at magsuri na malaki ang pagkakahambing ng buhay ni Jesus Christ at saka ni Duterte. Siya po ngayon ay nakapako na siya doon sa The Hague, no? Malamang na malamang ay mapapawalang sala siya. Hindi lang mapawalang sala siya ng ICC kasi nandito ang nagdedemonstrasyon ay mga simbahan at saka mga pulahan, no? So politika po ang mangyayari, no? Malamang si Duterte ay mapawalang sala pag siya ay kinumbit ng ICC. Yan na po ang katuparan na siya ay Jesus Christ talaga, no? So tapos na po tayo dyan. Ito naman po, Revelation 12:1-13, the woman who clashed with the dragon. The woman who clashed with the dragon, no? Yan po ay naganap sa katauhan po ni Sara Duterte, ang anak po ng Duterte, no? Lahat po ng paghihirap ng babaeng ito, no? Lahat ng kanyang drama at saka ay ng ginanap po ni Sara Duterte, na sila ay natatakot sa kanyang anak. Ibig sabihin nun, siya ay natatakot na ang dragon ay natatakot na magpresidente si Sara Duterte. So yan na po, no? Kayo na po ang magsuri at magsiyasat ng aking mga nilalahad, sapagkat ito pong mga paksang ito ay wala po akong nakikitang, hindi po ito lumulutang, kaya akin po ngayong pinalulutang, no? So Revelation 2-3, no? Ito po ay yung mga sulat sa 7 simbahan, no, ng Judea, no? Ito po ang mga sulat. So kung sa ngayon po ang aking maisusulat sa kanila ay dapat po nating tanggapin ang nangyari kay Jesus Christ ay hindi na dapat maulit ngayon sa nangyari kay Duterte. Bakit po? Yun na nga po, ang nagpapako sa krus kay Jesus Christ ay mga high priest and Herods and authority of Herods, no, of Judea, no? Kasi hindi nila matanggap na nasusulat naman sa lumang tipan na darating ang tagapagligtas. Hindi nila tinanggap si Jesus Christ na tagapagligtas, no? Bagkus ay kanilang kinondem at ipinako sa krus, nilagyan ng corona, condemnation. So
Hindi nila tinanggap. Kaya nga po, ang mundo natin ngayon ay napakagulo. Kung nangyari sana ang mga Hudeo noon ay tinanggap nila si Jesus Christ na yun ang kanilang tagapagligtas, ay di tapos na ang problema. Nabayani sana ang kabutihan na si Jesus Christ at hindi umiral ang kademonyuhan ng kampo ni Satanas. Kaya hanggang ngayon, ang Israel ay punong-puno ng problema. Hanggang ngayon ay baka mabura sa mundo ang Israel dahil sa labanan. Sa totoo lang, ang mundo, ang ugat ng kaguluhan sa mundo ay galing sa gulo ng mga Hudeo sa Israel. Damay tayo. No? Yun po ang totoo dyan. So yun po. Kayo po magsuri at magsiyasat kung totoo ang aking pangunawa. No? So ito po. Kaugnayan po sa rally po sa sa January 31 sa EDSA. No? Ito po. Revelation 2-3. No? Ang highlight po dito ay until we have sealed the servants of our God upon their foreheads. No? No? Yan po ang marking. Ito po, I saw another angel ascending from the sunrise, carrying the seal of the living God. And he cried out with loud voice to the four angels empowered to harm the earth and the sea. No? So, nandiyan na po, existing na po yung mga weapon. Ito po yung mga weapons of mass destruction. No? Empowered to harm the earth and the sea. Do not harm. Ang bilin po ay, do not harm the earth or the sea or the trees. Isipin nyo, yan po yung weapons of mass destruction. Kung nasunog nga ang dagat at ang mga puno, ay tayo pa kayang tao ay pulbos din. No? No? And meron pong kondisyones. Until we have sealed the servants of our God upon their foreheads. Sinisilyuhan, ibig sabihin, ay totoo po ito. This is how it will be at the end of the world. The angels will come and separate the wicked from the righteous. So ito na po yun. Revelation sa Mateo. Hanggang sa Revelation. Ha? Talagang hihirangin ang matuwid at saka demonyo. Hihirangin po yan. No? Kaya ako po ay nakikiusap sa mga simbahan na paksain po ninyo ito. Paksain po ninyo itong aking inihahayag sa inyo na baka hindi na tayo umabot ng 2028. No? Kaya ang pakiusap ko naman, ito pong January 31 ay isa po itong pagkakataon para ma-separate ang wicked and righteous. No? Yun po, kaya be righteous and be recognized. Kailangan po nating tanggapin ang kaganapan ni Duterte, ang kanyang mga ginawa, no? Na siya po ang kinasangkapan ng Diyos na gawin ang buhay ni Jesus Christ, no? Kailangan po nating tanggapin si Duterte. Dahil kung totoo, lahat ng pahiwatig ay magtatapos na ang mundo, ay sino ang pinadala ng Diyos? Sino? Kung may alam kayo, ay ipakita ninyo. No? Pero lahat ng pangitain at saka pangyayari ay si Duterte ang gumanap. Lahat po ng drama,
Si Duterte po ang gumanap. Kaya sa January 31 sa EDSA is the time of reckoning. Kaya po, tinatawagan po ng pansin ng CBCP, ang mga kapatid nating Muslim. Ako po ay humahanga, marami pong mga talagang naniniwala sa mga Muslim. Napakaliit lang po ng porsyento ng Muslim. Pero pagdating po sa mga rally ay napakarami po nila. So sila po ang nakakaintindi na si Rodrigo Duterte ang pinadala ng Diyos para hirangin ang evil and righteous. No? Kaya it's the time of reckoning. January 31 EDSA, sana po ay masuri ninyo na at saliksikin na sino ba matatapos na ang mundo ay sino ang pinadala ng Kristo para masakutaparan ang wicked, ma-separate ang wicked and righteous. Yan po. Sa January 31 sa EDSA is the time of reckoning. Ay sana po ay gabayan ng Diyos ang inyong paniwala at tayo ay ipakita natin sa Panginoong Diyos na tayo ay nasa katuwiran at iwaksi po natin ang kademonyuhan, ang evil, no? Ng droga at saka ng pagnanakaw sa gobyerno. Yan na lang po at marami pong salamat. At sana ay pahintulutan tayo ng Diyos. Marami pong salamat po.